pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako'y ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ayan. Praise the Lord. Ang Diyos po ay tapat. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat po ng pagkakataon. Hallelujah. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Matthew chapter 8.
verses 5 up to 13. Matthew chapter 8, verses 5 up to 13. Ikit yun na po. Matthew chapter 8, 5 to 13. Babasahin ko po sa New International Version. Matthew 8, 5 to 13. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will come and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. We worship you and we thank you, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang pagkakataon pong ito that we can worship you, Lord. That we can express our gratitude, our worship, our thanksgiving. Salamat po sa buong isang linggo, Panginoon, ng inyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa inyong biyaya na inyong pinagkakaloob sa bawat araw. Panginoon, salamat po dahil nararanasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, ang inyong pagkilos sa aming pong mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magsalita sa iyong mga anak sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Inihiling namin, O Diyos, ng iyong mga salita ay may pangaral ng tama ayon sa inyong kagustuhan. Dalangin namin mapagpala ang iyong mga anak sa pamamagitan nito at ikaw magbigay ng mensahe, Panginoon. Magbigay ng pag-asa, magbigay, Panginoon, ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa pagkakataon pong ito, O Diyos, inaalala namin si Sheik. Hiling namin, O Diyos, ang inyong pangunguna sa Kanya. Lord, we pray na ikaw magbigay ng kakayahan at ng karunungan sa Kanya, sa Kanyang board exam today. Salamat sa nakaraang araw, Panginoon. Sinamahan mo siya and we continue to pray for her. Lord God, give her knowledge, wisdom, intelligence, upang mapasa po niya ang board exam. We entrust her to you. Salamat po. At hindi lamang siya maging yung pong kanyang mga kasamahan na nag-e-exam din po ngayon. Salamat po. Panginoon, salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ikaw ay Diyos na tapat. Diyos na makapangyarihan. Diyos na aming sinasamba. Lord, we entrust to you our very lives and we entrust to you the worship service this morning. We honor you, Lord. We thank you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name. Amen. Marami pong mga sitwasyon sa ating mga buhay that can overwhelm us. Ano po? Mga kinakaharap natin sa bawat araw. Mga problema na hindi natin kayang ayusin. Problems that we cannot fix. Merong mga ganon. Ano po? Mga sitwasyon na hindi po natin kontrol.
O kaya mga katanungan na mahirap sagutin. Mga pangyayari sa ating buhay na dahil po sa mga pangyayari niyan ay marami tayong mga katanungan na hindi natin na-answer, nasasagot. Pero kahit na mayroong mga sitwasyong mga ganito na nag-o-overwhelm sa ating mga buhay, mga bagay, mga sitwasyon na hindi po natin kayang ayusin, i-fix, mga bagay na hindi natin control at mga katanungan na wala tayong mga kasagutan, ang pwede nating gawin ay lumapit kay Jesus Christ. Ang sabi po ng verse 5, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him. Lumapit kay Jesus. Ano po? Tayo rin, pwedeng ganon. Pwede tayong lumapit kay Jesus Christ for those overwhelming problems that we cannot fix, that we are not in control, and we don't have answers for this. The good news, we can come to Jesus Christ. Isa pong Roman centurion ang lumapit kay Jesus Christ dahil ang kanya pong alipin ay mayroong karamdaman. Sabi niya, base po dito sa verse 6, the servant lies at home paralyzed and suffering terribly. Ano po? Kung titingnan natin yung status ng centurion na ito at si Jesus Christ, ano po? Ang centurion na ito, dahil nga po dun sa sinabi niyang Roman po ito, no? Pag sinabi natin, sila po yung namamahala po dyan sa buong kasi sila yung sumakop po dyan sa Palestine. Siya ay lumapit kay Jesus Christ. Meaning, based on his, yung pong kanyang testimony, nung sinabi niya kay Jesus Christ, sabi niya, I am a man under authority and I am a man with authority. So the centurion was a man of authority himself. Pero siya po ay lumapit kay Jesus Christ. Ang centurion po ay, tiningnan ko ulit kahapon, ang kanyang mga sinasakupan ay nasa mga 100 katao. Yan po ay nag-develop, dapat initially 100 po yung kanyang mga under sa kanya. Ano po, pero parang nagbago yon, parang 100 pa rin. Kaya lang, 80 fighting men, tapos 20 na mga servants. At ito, ano po, dun sa, dahil po ito ay centurions, siya nga po ay, kumbaga, sila yung makapangyarihan, sila yung nag-aayos ng peace and order dyan po sa Palestine, specifically sa Israel. He was a man of authority, yet he came to Jesus Christ with humility. Lumapit siya kay Jesus. And when Jesus Christ offered to go to his house, ang sabi po ni Jesus, shall I come and heal him? Ang sagot po ng centurion ay ito, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. At dyan po sa pag-uusap na yan, ano po, nung sinabi po ng centurion yung kanyang, na siya ay mayroong authority, ano po, at siya ay, he was a man under some authority, si Jesus Christ po, sabi ng verse 10, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, sabi niya, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. And take note po,
Ito po ay isang hentil. Ang mga hentil po, dalawang taok lang ang sinasabi po ng Biblia. Dalawa, Hudyo, hentil. Hindi siya Hudyo, hentil siya. Tayo rin, hentil din. Ano po? Si Jesus ay namangha. Verse 10, when Jesus heard this, he was amazed. Ano po? Si Jesus po, mamamangha. 3 beses lang ang Biblia na namangha si Jesus. Makikita po natin yan dun sa babaeng Canaanite woman. Ano po, yung pong pinapakiusap niya yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo na pagalingin ni Jesus Christ. Ano po, sa Mark chapter 7, verses 24 up to 30. Babasahin po natin. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered the house and did not want anyone to know it, yet he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at Jesus at his feet. The woman was a Greek, born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Verse 27. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Now, if you are the woman, what will you feel? Hindi tama, sabi ni Jesus Christ, na kunin ang tinapay ng anak at yan ay itapon sa mga aso. Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Lord, kahit na yung mga aso, kinakain po yung mga nahuhulog na mga tira-tira ng mga bata. Then he told her, for such a reply, you may go. The demon has left your daughter. Now, sa iba pong mga nakasulat, ang sabi ni Jesus diyan ay meron siyang dakilang pananampalataya. So this involves two Gentiles, the Roman soldier at saka po itong babaeng Syrophoenician. Isa pa pong pagkakataon na si Jesus ay na-amazed sa Mark chapter 6, verse 6. Ikitsune po. He was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village. Yung pong dalawa ay namangha ang Panginoong Yesus doon po sa kanilang dakilang pananampalataya. Pero po dito sa pangatlo, yan po ay mga Hudyo yan sa town ng Panginoon. Hindi siya tinanggap at siya ay namangha doon sa kanilang kawalan ng pananampalataya sapagkat nakita nila ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Pero hindi sila naniwala. Saan tayo dyan? Doon ba ang Panginoon ay mamamangha dahil sa ating pananampalataya? O mamamangha dahil sa kawalan ng pananampalataya? Will Jesus be amazed with our faith? Ano kaya ang nakapaloob sa pananampalatayang ito ng centurion kung bakit namangha ang Panginoon?
Ang centurion po ay lumapit kay Jesus na mayroong pananampalataya. Nirecognize po niya ang authority ng Panginoong Jesus. At nandun ang kanyang kompletong pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Ang mensahe po ay pinamagatang just say the word. Just say the word, galing po yan dun sa sinabi ng Panginoong Jesus o ng centurion doon po sa pananampalataya niya kay Jesus Christ na sabi niya, Lord, just say the word. Ano bang nakapaloob dyan sa just say the word? Una po, faith in Jesus Christ. Ang centurion po ay lumapit kay Jesus. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, yan po ay hentil. Hindi sila kasama doon sa pananampalataya ng Israel. Ano po? Siya po ay isang Roman soldier with great authority. Sila nga po yung sumakop dyan sa Palestine. Ano po? Pero nung lumapit siya sa Panginoong Yesus, hindi sinabing, Jesus, Roman soldier ako. Hindi lang ako basta Roman soldier. Kapitan ako. Mataas ang ranggo. Mayroong 100 katao na under sa akin. Bigyan mo ako ng pansin. Hindi po niya sinabi yun. Even though he has a soldier with great authority, hindi po siya nag-rely doon sa kanyang personal title na siya ay isang kapitan, na mayroong kapangyarihan, na sila yung nagko-control doon sa mga tao doon. He didn't rely on personal title. Hindi niya sinabing yung accomplishments ko bilang isang sundalo ay matindi. Marami na akong mga campaign na pinanalo sa labanan. Hindi niya binanggit ang kanyang mga merit. Hindi niya binanggit kung ano yung status niya bilang isang sundalo. Ang sabi po ng Biblia ay lumapit siya kay Jesus. Ano po? Lumapit siya kay Jesus, humihingi ng tulong. Paano niya pagmamalaki yung kanyang mga accomplishments dito, na sa kanyang paglapit, ang kanyang intention ay humingi ng tulong? Hindi pwede. Despite his position, na-recognize po niya ang kanyang unworthiness. Hindi siya karapat-dapat na lumapit man lang sa Panginoong Yesus, ano po, at siya ay hindi karapat-dapat, base po ito sa kanya, na hindi man lang siya karapat-dapat na ang Panginoong Yesus ay puntahan siya sa kanilang bahay. Sa verse 8, ang sabi po ay, the centurion replied, Lord, I do not even deserve to have you come under my roof. He recognized his unworthiness before Jesus. Siya po ay lumapit sa Panginoon with humility. I do not deserve to have you come under my roof. He came with humility at ina-acknowledge po niya ang kanyang limitasyon. Di ba powerful siya? He has power. He is a powerful man. Pero yung kanyang posisyon bilang pong isang makapangyarihang sundalo na mayroong mga tauhan under po sa kanya, his position could not solve his problem. Yung pagpapagaling doon po sa kanyang servant. He had authority over soldiers,
Pag sinabi niyang pumunta ka rito, pupunta. Sabi niya kay Jesus Lord, sabi niya, pag sinabi kong pupunta siya rito, pupunta yan. Kapag sinabi kong umalis ka dito, puntahan mo yan, pupuntahan niya. Pag sinabi kong gagawin niya ito, gagawin niya. Hindi ba ganun tayo? We are people na mayroong under tayo ng authority. At tayo rin, mayroong mga binigyan ng outside of, kumbaga, sa mga ginagawa po natin, meron din tayong parang ganito. Ano po? Sa mga kalagayan natin, sa mga trabaho natin. There are people over us, but there are people under us. He had authority over soldiers, but he could not command the sickness to leave his servant. Limited power. Diba? Meron siyang power, meron siyang authority, pero limited ang kaniyang kapangyarihan. Hindi ito lalapit sa Panginoon kung hindi ito, o kung kaya niya, yung kanyang, merong, kung kaya niyang gawin yung hinihinga niya ng tulong. Pero limited nga po ang kanyang kapangyarihan Nung lumapit po siya sa Panginoong Jesus, it showed his faith in Jesus Christ. Hindi ba? Marami pong istorya sa Biblia. Ano po, basahin po ninyo yung mga mayroong pangangailangan dyan. Ano po, ang unang-unang gagawin nila, sasabihin po ng Biblia, he came to Jesus Christ. O kaya, she came to Jesus Christ. O kaya, they came to Jesus Christ. Faith ay simpleng paglapit sa Panginoong Jesus. Ina-acknowledge mo na wala kang magagawa doon sa sarili mong kakayahan. Ina-acknowledge mo sa iyong paglapit ay mayroong magagawa ang Diyos. Amen. When He came, it showed His faith in Jesus Christ. Ano po? Ang kapangyarihan, ang authority ng Panginoong Jesus, mayroong authority upang yung hindi kaya ng soldier na ito, na hindi kaya ng kanyang authority, ay kakayanin, kaya ng Panginoon. Human authority has limits. Kahit gaano pa kakapangyarihan yan. Human authority has limits. God's power and authority has no limits. Amen. Tayo po sa buhay, we face every kind of burden and challenge. Araw-araw yan. Problems in our families. Financial difficulties. Sicknesses. Ano po? Kung hindi tayo, mga mahal natin sa buhay, we face suffering. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon in church context, problems in ministry, mga sitwasyon na hindi po natin control. At sinasabi natin, Lord, the burdens are great. At totoo po yan. The burdens in life are great. But God is greater than the burdens and challenges of life. Amen. Our burdens are great. Our challenges are great. But God is greater than the burdens and challenges of life. Anong dapat natin gawin kung ganun pala? That God is greater than the challenges and burdens of our lives. What can we do? Lumapit sa Panginoon. Ganito ang ginawa ng centurion We come to Jesus Christ, lumapit tayo, pumunta tayo sa kanyang paanan at humingi tayo ng tulong, kagaya po ng sundalong ito. A centurion came to him asking for help. Lord, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Terribly. Put your faith in Jesus Christ. Amen.
Nung sinabi po ng centurion, Jesus said to him, verse 7, "Shall I come and heal him?" The centurion replied, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. Just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. And I say to my servant, do this, and he does it." Nung sinabi po ng centurion ito, ni-recognize po niya ang authority ng Panginoong Jesus. Nag-offer po si Jesus Christ na pumunta siya sa bahay po ng centurion na ito, ng sundalong ito. But the centurion replied, he responded ng ganito, just say the word. Just say the word. Imagine po yung pananampalataya ng sundalong ito. Naniniwala siya dun sa kapangyarihan, sa authority ng salita ng Diyos, ng salita ng Panginoong Jesucristo. Ang centurion po, he understood authority. Naintindihan niya yan. When he commands, they follow him. But he recognized something greater about Jesus Christ. Parang sinasabi, Lord, kaya mo. Lord, you have greater power than, you have greater authority than me. And he recognized that. He recognized something greater about Jesus. That Jesus has authority over sickness, na kung saan ang sundalong ito, wala siyang authority over sickness. At marahil ang sundalong ito ay narinig na niya o nakita niya yung mga pagkakataon ng Panginoong Jesus ay may control doon sa mga circumstances ng mga tao. Ng Panginoong Jesus ay may control sa nature. Nung pinahinto po niya yung bagyo, nung siya po ay lumakad sa tubig, he has authority even sa kamatayan. He recognized that authority. Naniwala siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, Lord, just say the word. Just say the word. Lord, gagaling siya. At yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, ang sundalong ito, totoo po yung kanyang faith. Bakit? Kasi po, dun sa verse 13, ang sabi ng Panginoon, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. Kung ang faith ng centurion na ito ay hindi totoo, hindi sasabihin ng salita ng Diyos that Jesus was amazed, o kaya ang mangyayari sa verse 13, according to his faith, talaga siya, makikita mo na siya talaga naniniwala. Jesus has power over sickness. That's his faith. He believed Jesus' words. Tayo po, do we believe the words of Jesus Christ? Do we believe the Bible? That it has power and that it has authority? Ang pananampalataya po, it rests on believing that Jesus has sovereign power over every circumstance of life. That the word of Jesus Christ is powerful. At kung ano ang kanyang sinabi, mangyayari. Imagine that power of the Word of God. Imagine the power of the Word of Jesus. Doon po sa eternity, from eternity, nung wala pa ang mga nakikita nating
between. Walang araw, walang buwan, wala rin tayo noon. Wala pa tayo. Wala lahat. Imagine this power. Ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Ang sabi niya, magkaroon ng lupa o maghiwalay yung lupa diyan sa expanse. Hindi ko po na-quote verbatim. Ano po, pero ganoon yung thought niya. Ano po? Sabi niya, magkaroon ng mga stars. At nagkaroon. Sabi niya, magkaroon ng isda sa dagat. Nagkaroon. Ang dami nga pong mga hindi natin panatikman na mga isda eh. Yung mga, at saka yung mga magaganda, yung mga isda, yung creation ng Panginoon sa ilalim ng dagat. Because of the power of His Word. Ang pananampalataya po, it rests on believing that Jesus has sovereign power and His Word is powerful. At in-acknowledge po yan, ni-recognize po yan nung centurion. Nung sinabi niyang, just say the word. Ano po? Ang biblical faith, ganito po ang sinasabi niya. Ako ay naniniwala sa iyong mga salita bago ko pa makita yung mga katugunan. Dapat ang pananampalataya natin ay sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoong Hesus. Yung mga binanggit po dito, pwede nating panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Dapat nating ma-recognize ang authority ng salita ng Panginoong Hesus sa buhay natin. His word carries His authority. Nandun ang authority ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kung sinabi ni Jesus, yan na yan. When Jesus says so, it is so. At hindi po yan magbabago. Yan po ay absolute. Hindi po magbabago kahit na magbago ang panahon, kahit magbago yung mga pananaw ng mga tao. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, kung yan sinabi niya evil, dineclare ng salita ng Diyos, evil yan, pagbuot sa una hanggang sa wakas. Hindi magbabago dahil sa pananaw ng mga tao. Hindi magbabago dahil doon sa mga ini-explain ng mga philosophers. Ang katotohanan, mga philosophers po, totoo yan. Mayroong kanya-kanyang mga philosophy. Mga philosophy na yan ay naglalaban-laban. Ay, mayroong ganito, sinusulong ang pananaw na ganito, si ganito, sinusulong yung ganitong pananampalataya o paniniwala. Tayo po, dito tayo dapat nakaangkla, dito tayo dapat nakapundasyon sa salita ng Diyos, salita ng Panginoong Hesus. Because His Word carries His authority. His promise is as good as done. Panghawakan natin ang salita ng Diyos at recognize natin ang authority ni Jesus. Kung ano yung kanyang sinasabi, paniwalaan po natin. Amen. Ang sundalong ito ay nagtiwala sa Panginoong Hesus. He completely trusted in Jesus Christ. Hindi na niya ni-require na si Jesus ay pumunta pa doon sa kanila. Naniniwala kasi siya by just mere word, the word of Jesus Christ. Lord, sabi niya, gagaling yan. Ang pananampalataya po ng centurion is not based on what he could see. His faith is based on who Jesus is.
Praise God. Alam po ninyo, hindi, kung minsan, ano po, lalong-lalo na ngayon, wala na tayong gaanong signs and wonders and miracles. Wala gaano. Pero meron pa yan. Ano po. Pero hindi nakagaya ng dati. Pero kahit hindi natin makita ang mga yan, ano po, ang pananampalataya natin ay dapat nakabase kung sino ang Panginoong Hesus. Kung sino yung mga claims, kung ano yung mga claims niya sa kanyang sarili. Paniwalaan po natin yun. At ang centurion, ginawa niya yon. Ano po? Ginawa niya yon. Nakabase kung sino ang Panginoong Hesus. He trusted Jesus completely. That the healing is based on his faith. Nakabase dun sa kanyang paniniwala sa Panginoong Hesus. Babalikan ko po yung verse 13. Sabi kasi ni Jesus, go, let it be done as you believed it would. Kung hindi pala totoo yan, yung pananampalataya niya, based on his faith. Kung sa loob-loob niya, sa pananampalataya, hindi gagaling ito. Hindi gagaling. Pero inisip natin, why do, kapampahanin ko na lang, bakit kaya, Tagalog yun pala, bakit kaya ako walang pananampalataya na kagaya nito? Diba? Di niyo po natanong yun. Na sa kanyang panalangin ay, o sa kanyang request ay binigay ng Panginoon. Pero alam po ba ninyo na marami rin namang merong mga inaalihan ng demonyo noon? Doon po sa John, yung lalaki na for more than 30 years ay paralyzed. Marami rin namang may sakit doon, di ba? Pero yun yung pinagaling. Ang Diyos po ay kumikilos. Iba't iba ang kilos ng Diyos. Iba't iba ang answer niya sa ating mga panalangin. There were times in the Bible, one instance po. Ito kasi, nag-declare siya ng faith. Pero meron pong isang instance na merong inililibing. Yung inililibing ay binatang lalaki. Ang sabi po ng Biblia ay the son of her mother, the son na babaeng balo. Ibig sabihin, yung pong babaeng balo, nung binanggit ng Biblia yon, maliwanag na walang asawa. Tapos sabi niya, nag-iisang anak niya. Siya na lang mag-isa. At nakita ni Jesus yun. Alam po yung istorya na yan. Nililibing. Nakita ni Jesus. Pinuntahan ni Jesus po yun. And Jesus touched the coffin. At yung lalaki, yung anak ng babaeng balo, nabuhay. Tanong, mayroon ba siyang pananampalataya kagaya nito? Did she ever ask that her son will be alive? Di naman. Pero ano pong puntok po rito? The Lord has different answers to our prayers. Nakita niya yung puso po natin. I believe God interprets yung mga luha natin na walang mga words. Kaya niya. Alam niya ang nilalaman ng puso natin. Doon sa mga pag-iyak natin na hindi na natin na-verbalize.
He sees our hearts. The Lord has different answers to our prayers. Ano po? There will be times that God answers immediately. There will be times that the Lord says that we must wait. There are times that the Lord will answer no. Pero kapag no po yan, ito parati ko po sinasabi, pag no ang answer ng Panginoon, He has a better plan. He has a better plan. Pero kailangan magpatuloy lang po tayo sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Faith is saying and believing, Lord, I trust you whether the answer comes today or tomorrow. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Darating man ang answer ko, bukas o ngayon, magtitiwala ako. Lord, nagtitiwala ako doon sa answer mo sa aking panalangin based on your will, not on my will. Sana ang pananampalataya natin ay nakabase doon sa kalooban ng Diyos. Pag ang mga hinihingi natin ay base doon sa kalooban ng Diyos, ay parati tayong mayroong answered prayer. Pag nagpipray po tayo, do we command God? Doon sa gusto nating mangyari, pinipilit natin ang Lord. Faith is not telling God what He must do. Diyos siya eh. Tao tayo. He's all-powerful. He's all-knowing. Ano pa ba yung mga attributes? All-powerful, all-knowing, omnipresent. Siya. Siya lang ang ganon. Siya lang po ang ganon. At hindi natin sasabihin sa Kanya kung ano ang gagawin niya doon sa gusto po natin. Tama. Diyos siya. Faith is trusting God for what He only can do. Faith is trusting God what He only can do. Nagtitiwala tayo sa Diyos doon sa Kanyang kakayahan at sa Kanyang kapangyarihan na Siya lamang ang makakagawa nun para sa ating mga buhay. You trust God for that. We do not dictate. We just say, Lord, not my will, but your will. And we trust Him for what He only can do. Amen. At doon natin dapat ilagay yung buhay po natin. Doon sa gagawin ng Diyos na Siya lamang ang makagawa nun para sa iyo. At the best po yun. Amen. At kapag tayo po ay kumpleto na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, alam natin na ang Panginoong Hesus ay higit pa sa sapat. Amen. Jesus is enough and more than enough. He is more than enough. Ang faith po ng centurion, his faith was a humble faith. Sabi niya, I am not worthy. His faith was confident. Confident siya sa Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, just say the word. At ang pananampalataya po niya ay pananampalataya na mayroong compassion. He came to Jesus Christ not for himself. Tama?
And this is the kind of faith that touches the heart of Jesus. Lord, just say the word. It is a powerful expression of faith in Jesus Christ. Makita mo yung pagtitiwala, tama? Makikita mo yung pananampalataya. Makikita mo yung kompletong pagtitiwala sa Panginoon. Marahil tayo po ay nasa kalagayan doon po sa mga sitwasyon natin na all of our human solutions have failed. O marahil naranasan na po natin. Wala tayo sa kalagayan that all solutions have failed, but we have experienced that all of our solutions have failed. O kaya, ngayong sitwasyon, ngayon, nandun ka sa sitwasyon na all of your solutions that you have tried, they all failed. Ano pwedeng gawin? Ano bang ginawa ng centurion? He came to Jesus Christ. Di ba? Pag tayo lumalapit sa Panginoon, mayroong pag-asa. Mayroong inilalaang maganda at mabuti ang Panginoon. Jesus has all authority. His word is still powerful. He is still in control. He is still on the throne. Hindi po niya ibibigay ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority sa iba. He is still on the throne. He is still in control. Amen. And His grace for you is sufficient. His grace for me is sufficient. Ang pananampalataya po ay hindi alam mo lahat ng answer. Faith is not having all the answers to your problems. Hindi po natin. Wala pong ganon. Hindi natin alam lahat ng solusyon. Kapag, ganito po, paalala lang, kapag ganon yung ano natin, that you have all the solutions in the world, tingnan mo sarili mo. Tingnan sarili natin. Hindi pwedeng ganon. Because we're limited. Faith is not having all the answers. Faith is knowing the one, knowing God who knows all the answers. Amen. Ulitin ko po yun. Faith is not having all the answers. Faith is knowing the one. Faith is knowing God who knows all the answers and who has all authority na pwede niyang ayusin, tugunin yung ating mga hamon sa buhay. Amen. Meron po ba tayong burden ngayon na parang overwhelming sa atin? Base po sa istorya na ito, we need to bring them to Jesus. Amen. Bring it to Him with humility. Yung bang sasabihin natin, Lord, kagaya po ni Jehoshaphat, ang sabi niya, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Kapag ganun po, in-acknowledge natin yung ating kawalan, yung kawalan natin ng kakayahan. Pero nakatingin tayo sa Diyos. At dahil po doon, merong pag-asa. Dahil doon, merong solusyon. Ano po? Magtiwala tayo sa Diyos with confidence. Believe when Jesus speaks. Believe yung pong mga sinabi ng Panginoon. Pwede nating panghawakan ng ngayon. His word is more than enough. Ang sabi po ng centurion, Lord, just say the word. Amen.
Let's all stand po. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone, in Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, than to count my gifts but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the Hallelujah. power Salamat of the cross. Praise God. In every victory, Hallelujah. let it be said Lord of Jesus, me, we worship the you. source of strength, Hallelujah. the source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, Jesus, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Christ alone, Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the. Let's declare to Jesus in every. Hallelujah. Let it Amen. be said Amen. of me, my source of strength, Amen. my source of hope is Christ alone. Ang dalangin namin, O Diyos, ay ang
aming pananampalataya ay magpatuloy. Magpatuloy na ilagay namin sa aming Panginoong Jesus. Ma-recognize namin, Panginoon, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang authority sa pamagitan ng Kanyang salita. At itiwala namin ang aming buhay kung ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ma-recognize namin ang kapangyarihan ng Biblia, ng salita ng Diyos. At ipamuhay namin at sundin namin kung anong sinasabi ng mga ito. Turuan mo kami, O Diyos, na kumpleto ang aming maging pagtitiwala, na walang reservations sa aming mga buhay, sa aming pagsunod at sa aming paglilingkod sa Panginoong Jesus. Salamat po. Dalangin namin, O Diyos, ng mga salitang ito ay maitanim sa puso ng bawat isa. And we pray, O God, that in our lives, we will continue to commit to the Lordship of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga anak na narito. Maranasan nila ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Naranasan ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. God bless everyone. Thank you.